is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Lahat po tayo, ulitin natin sa simula. I will come. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. There is nothing, there is no one. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. Hallelujah. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa napakadakilang biyaya ninyo sa amin. Dalangin po namin na tulungan niyo po kaming maunawaan sa aming puso't isipan kung gaano kalawak, kadakila yung pagpapala na inilaan ninyo sa inyong mga anak upang sa bawat araw na paglakad namin sa pananampalataya, hindi po kami parang mukhang kawawa, parang walang pag-asa. Kaya tulungan niyo po kami maunawaan namin ang masagana ninyong biyaya. Kaming mga anak ninyo ay tulungan niyo rin po na magliwanag sa sanlibutan ito upang yung mga masisharean namin ay masumpungan din yung kaligtasan na gusto nyong ipagkaloob sa lahat ng tao. Maraming salamat po, Ama, sa umagang ito, Panginoon. Mangusap po kayo sa bawat isa. At dalangin ko po, Lord God, na ang lalabas sa aking bibig ay hindi manggagaling sa aking sarili, hindi kapahayagan na nagmumula sa inyo. Kaya tulungan po kami ng inyong banal na Espiritu ang mangusap sa bawat isa na makikinig sa devotion na ito. Maging kalakasan namin at maturuan kami, Panginoon, ng inyong kapamaraanan. Maraming salamat, Ama, sa inyo po ang papuri at pagdakila. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang tema po natin ngayon ay dying to self o ang mamatay sa sarili. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat ng Genesis. Basahin po natin mula chapter 22 mula verse 1 hanggang 3. Ang gamit ko pong salin ay ang Salita ng Diyos version. Genesis chapter 22 verse 1 hanggang 3. Verse 1, dumating ang panahon na sinubukan ng Diyos si Abraham. Tinawag niya si Abraham at sumagot si Abraham sa kanya. Pagkatapos sinabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo
at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog. Verse 3, kinabukasan, maagang nagsibak si Abraham ng mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at isinakay niya ito sa asno. Lumakad siya kasama si Isaac at ang dalawa niyang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Gaano po kahirap sa isang magulang na ialay ang kanyang anak bilang handog na sinusunog. Ibig sabihin papatayin mo yung anak mo para ihandog mo siya sa Diyos. Gaano po kahirap sa isang magulang na gawin yon sa kanyang anak. Sa Genesis chapter 12, mababasa natin doon na doon ay tinawag ng Diyos si Abraham. Sabi ng Panginoon kay Abraham na gagawin niyang isang tanyag na bansa yung kanyang lahi. Kaya lang, si Abraham, nung tinawag na ng Panginoon ay matanda na, 75 years old. Tapos, magiging marami yung kanyang lahi. Ang isa pang problema, si Sarah ay baog. No, kaya, tapos papangakuan ng Diyos na rarami yung kanyang lahi. Kaya, parang imposible. Imposible sa tao, pero pagka sumunod ka sa kalooban ng Diyos, mararanasan mo yung kanyang himala. Kasi dito po sa chapter 22, meron ng anak si Abraham. At sa pagkatawag sa kanya ng Diyos, sa Genesis chapter 12, hindi siya, si Abraham, pagka binasa natin yun, hindi siya nagdalawang isip na sumunod. Lahat tayo ay tinatawag ng Diyos para sumunod sa Kanya. Dito sa Genesis chapter 22, sa binasa natin, ngayong meron na siyang anak, gusto naman ng Panginoon na susubukin ng Panginoon si Abraham. Ihahandog, ang pinapagawa ng Panginoon, ihandog mo yung iyong anak bilang handog na sinusunog. At kung tayo siguro yun, baka maisip natin, teka lang Lord, di ba, eto na yung katuparan ng pangako mo sa akin na magiging marami yung lahi ko. Tapos ihahandog ko pa siya. Kaya, ang tignan natin dito, bakit nagawang sumunod ni Abraham sa Panginoon? Sa Hebreo chapter 11, verse 17 to 19. Hebreo 11. 17 to 19. Verse 17, dahil sa pananampalataya, handang ihandog ni Abraham ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac nang subukin siya ng Diyos. Kahit na alam niyang si Isaac ang ipinangako ng Diyos na pagmumulan ng kanyang lahi, handa pa rin niya itong ialay. Sa 19, sapagkat nanalig si Abraham na kung mamamatay si Isaac, muli siyang bubuhayin ng Diyos. At ganoon nga ang nangyari. Parang bumalik sa kanya si Isaac mula sa kamatayan. Bakit nagawang sumunod ni Abraham? Dahil sa kanyang pananampalataya. Ang tunay na nananampalataya sa Panginoon, makikita sa kanyang mga gawa. Makikita sa kanyang pagsunod. Ngayon, dito po sa Biblia, itinuturo po sa atin na kailangan nating mamatay sa sarili. Dahil pangalawa na ipinakita po sa akin ng Panginoon, kaya siya nakasunod sa ipinapagawa ng Diyos, ay dahil hindi niya na inuuna yung kanyang sarili. Nagawang sumunod ni Abraham sa Diyos dahil patay na siya sa kanyang sarili. At kahit ang Apostol Pablo, binanggit niya rin yan na I am crucified with Christ and I no longer live,
but Christ lives in me. Sinasabi ni Pablo, namatay na akong kasama ni Kristo. Hindi na akong nabubuhay sa aking sarili. Nabubuhay na ako para sa Diyos. Kasi kung inuuna natin ang ating sarili, uunahin natin yung ating mga pangarap, yung ating mga career, o yung mga gusto pa nating makamtan sa buhay na ito. Pero pagka uunahin natin ang Panginoon, ibig sabihin, uunahin nating sumunod sa Kanyang kalooban. So, kaya nagawang sumunod ni Abraham sa Diyos ay dahil sa kanyang pananampalataya at hindi niya inuna yung kanyang sarili. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa Lucas 19, o Lucas 9 po pala, Lucas 9, verse 23. Sa mga gustong sumunod sa Panginoon, sabi ng Panginoon. Na kung babasahin po natin yung verse 21 at 22, sinasabi niya, ipinapahayag ng Panginoong Jesus yung gagawin sa kanya na ipapapatay siya. Tapos sa 23, ang sabi niya sa mga tagasunod niya, pagkatapos sinabi niya sa kanilang lahat, yung lahat na tinutukoy doon ay yung kanyang mga tagasunod niya na po yun. Ang sinumang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat ay handa siyang humarap kahit sa kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa akin araw-araw. Kaya sinabi ng Panginoon, ang sinumang gustong sumunod. Kasi hindi lahat ng tao gustong sumunod sa Panginoon eh. Kaya mapalad ka kung kabilang ka doon sa gustong sumunod. Ngayon, kung gusto mong sumunod, hindi mo dapat uunahin ang sarili mo. Ano ang ibig sabihin nun? Sa Lucas chapter 14, verse 26. Ang Panginoon ay naglalakbay papuntang Jerusalem at maraming tao ang sumunod sa Kanya. Ngayon, sabi niya doon sa mga tao, ang sinumang nais sumunod sa akin, pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging ang kanyang sarili, ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Si Abraham, nagawa niyang lisanin yung kanyang pamilya nung tinawag siya ng Diyos. Nung tinawag, pagka binasa natin ng chapter 12 ng Genesis, pinapalisan ng Diyos kay Abraham yung kanyang pamilya. Umalis ka sa lugar na yan, pumunta ka sa lugar kung saan kita dadalhin. At hindi alam ni Abraham kung saan siya dadalhin ng Diyos. Pero ano ang naging respond niya sa pagkatawag sa kanya? Sumunod na lang siya. At sa kanyang pagsunod, iniwan niya yung kanyang mga magulang, yung kanyang mga kamag-anak. Pero kasama niya ang asawa niya, yung kanyang pamangkin. Ulitin ko po, basahin ko po ulit. Ang sinumang nais sumunod sa akin, sa mga nais sumunod sa Panginoon, pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging ang kanyang sarili, ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Hindi kalooban ng Diyos na iwanan mo sila o itakwil mo sila. Ang kalooban ng Diyos ay ipagkatiwala mo sila sa Panginoon. At ikaw na gustong sumunod, mag-focus ka sa Diyos. Mag-focus ka kung ano yung kanyang ipinapagawa. Kaya hindi po pagpapala sa atin sa mga may girlfriend o may boyfriend o asawa na laging pumipigil sa'yo para pumunta sa gawain. Tapos doon tayo susunod sa kanila. Pinigilan ka lang ng asawa mo, wag kang dumalo. Hindi ka naman dumalo.
Sino ba ang susundin natin? Ang tao o ang Diyos? So meron po palang pangangailangan sa pagsunod sa Diyos. At yung requirements na yon ay kinakailangang huwag uunahin ang sarili kung gusto mong sumunod sa Diyos. Kailangan mong mamatay sa sarili mong damdamin. Si Abraham, kaya niya rin nagawa yung ipinapagawa sa kanya ng Diyos. Mahal niya yung kanyang anak. Sigurado yun. Pero, alang-alang sa pagsunod, ginawa niya pa rin yun. Meron siya kasing pananalig eh. Pag may pananampalataya ka, makakasunod ka talaga sa Panginoon. Nanalig si Abraham na, o sige, ihahandog ko ito sa Panginoon, pero alam ko, mangyayari pa rin yung pangako ng Diyos na dadami ang aking lahi. At parang ganun nga ang nangyari. At tinatawag po tayo ng Panginoon. Isa ring dahilan kung bakit tayo tinawag ng Diyos ay para tularan natin ang buhay ni Kristo. Nung ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao, dumanas siya ng hirap. Marami siyang paghihirap. Kaya bilang mga tagasunod, dapat maging handa rin tayo doon sa bagay na yun. Marami rin dadanas din tayo ng hirap. Gusto ng Panginoon na maging masagana tayo. At yung fulfillment talaga nun, pagka nasa piling na tayo ng Panginoon. Kaya, isang dahilan kung bakit natin kinakailangang mamatay sa sarili, ito'y isang paraan para matalo ang kaaway. Sa Mateo chapter 16, verse 21 to 23. Mateo 16, verse 21. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa mga tagasunod niya na dapat siyang pumunta sa Jerusalem at dumanas ng maraming paghihirap sa kamay ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. At siya'y ipapapatay nila, pero sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Ipinapahayag na ng Panginoon sa kanyang mga alagad yung gagawin sa kanya. Na sa pagpunta niya sa Jerusalem, maraming paghihirap yung kanyang dadanasin at ipapatay siya, ipapapatay. Ngayon, si Pedro, no, dahil concerned din siya sa Panginoon. Meron bang kaibigan na gusto mong mapahamak yung iyong kaibigan? Di ba po wala? Ngayon, nung marinig ni Pedro yung kapahayagan ng Panginoon tungkol sa mangyayari sa kanya, sa verse 22, nang marinig ito ni Pedro, dinala niya si Jesus sa isang tabi at sinabihan, Panginoon, huwag po sanang ipahintulot ng Diyos, hindi ito ang dapat mangyari sa inyo. At kung titignan natin, si Pedro ay concerned lang. No, kasi ang Panginoon, pahihirapan. Pero ang sabi niya, Panginoon, huwag po sanang ipahintulot ng Diyos yan. Pangalawa niyang sinabi, hindi ito dapat mangyari sa iyo. Yung paghihirap daw. Anong sinabi ng Panginoon sa kanya? Sa verse 23, hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, lumayo ka sa akin, Satanas. Pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kundi ayon sa kalooban ng tao. Kaya saan magaling ang kaaway? Sa kaisipan ng tao. Yung sinabi ni Pedro na huwag ipahintulot ito ng Diyos, yung paghihirap at yung ipapapatay siya. Yun nga ang kalooban ng Diyos eh. Na yung kanyang kaisa-isang anak, yung kanyang bugtong na anak,
ay mamamatay alang-alang sa pagtubos sa ating mga kasalanan. Hindi ito ang dapat mangyari sa iyo. Sabi ni Pedro, yun nga ang dapat mangyari sa Panginoon. Kaya sabi ni Pedro, mga kapatid, nung sinabi ng Panginoon na lumayo ka sa akin, Satanas, hindi ibig sabihin na si Pedro ay nadidemon possess. Hindi pwedeng ma-demon possess ang isang mananampalataya o totoong o nananalig sa Diyos. Hindi siya pwedeng saniban. Pero, ang kaaway, pwede siyang bumulong. At yun yung kanyang ginagawa. Kaya sabi niya ng Panginoon, lumayo ka sa akin, Satanas. Pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos. Yun yung unang, sa sinabi ng Panginoon, yun yung ginagawa ng kaaway sa atin ngayon. Binubulungan tayo para mapigilan yung kalooban ng Diyos. Di ba ang kalooban ng Diyos is mamatay ang Panginoong Jesus? No? Para tubusin nga tayo. Dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo ni Pedro, kundi ayon sa kalooban ng tao. Kaya isang rason kung bakit natin kinakailangang mamatay sa sarili nating damdamin para matalo natin ang kaaway. Kasi what Satan is doing, Satan feeds on people's emotion. Doon siya magaling. Kaya may mga iba nagpo-post feeling alone, feeling lonely, feeling discouraged. Kahit yung damdamin ay ipinopost na rin. At ano po ba ang reaksyon ng isang taong patay na? Di ba po wala? At tayo bilang mga mananampalataya, dapat ang laging respond natin, ipagkakatiwala ko ito sa Panginoon. Ang Diyos na ang bahala. Hindi mo na kinakailangang i-post yung nararamdaman mo. Ang dapat ginagawa natin, lumalapit tayo sa Panginoon at nagpapakumbaba. O kaya humihingi ng karunungan kung ano yung mga dapat gawin. Hindi yung nagpo-post tayo ng feeling discouraged, feeling angry. No, diyan magaling ang kaaway. Ano lang po yung oras. Sa Revelation 12 verse 11, paano natalo ng mga mananampalataya ang kaaway? Pahayag chapter 12. Umpisahan ko po sa 10. Pagkatapos narinig ko ang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos sa mga tao. Ipinapakita na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari at ang otoridad ni Kristo na kanyang pinili. Sapagkat pinalayas na mula sa langit ang umaakusa sa ating mga kapatid sa harap ng Diyos araw at gabi. Yun pala ang isa ring ginagawa ng kaaway. Inaakusahan tayo sa harap ng Diyos araw at gabi. Verse 11. Ito po yung point ko po. Ngunit natalo na siya ng ating mga kapatid sa pamamagitan ng una, dugo ng tupa. Pangalawa, at ng katotohanang ipinangangaral nila. Pangatlo, hindi sila takot na ialay ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang pananampalataya. May nagsabi, it is in dying that we are born. Hindi na kinakailangang mabuhay muli ang isang taong buhay na. Sa John chapter 3, tinanong nga yan ni Nicodemus sa Panginoon. Paano po ipapanganak muli ang isang taong
matanda na, makakapasok pa po ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina? Tapos muli ay lalabas siya. Sabi ng Panginoon, hindi sa basahin na nga lang po natin. John chapter 3. Verse 6, ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay. Amen po. Tayo po ay may pisikal na buhay. Amen. Kaya lang, mamamatay din. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nagkaroon ng kamatayan ng tao dahil sa pagsuway. Tapos sabi dito, ngunit ang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay na espiritual. Kaya kailangan muna nating mamatay. Hindi lang sa pisikal, maging sa emosyon. Tapos ngunit ang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay na espiritu. At may narinig ako na nagsabi na ang espiritu hindi pwedeng manghina. Espiritu nga yan. Kaya lang, meron ngang espiritong patay. Ngayon yung hiwalay sa Diyos. At kinakailangan nun na mabuhay yung kanyang espiritu. Pagka nabuhay, ibig sabihin, meron siyang relasyon sa Diyos at sa pamamagitan po yun ng pananampalataya sa Panginoon at sa mabuting balita. So, dito sa yung binasa natin sa Revelation chapter 12 verse 11 na hindi sila takot ialay ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang pananampalataya. Ibig sabihin nun, hindi kasi nila mahal ang kanilang sarili. Amen. Alang-alang sa pagsunod. So, una, paano nila natalo ang kaaway? Sa pamamagitan ng dugo ng tupa. Pinaniwalaan nila yung mabuting balita. Pagkatapos, ipinangaral nila yon. Sabi nga hindi lang tayo tanggap ng gawa ng kaaway. Kailangan din natin ng opensiba. Kaya nga, sabi ni Pastor Paul, pagka i-share natin yung salita ng Diyos sa iba, para na rin tayong sumusuntok sa kaaway. Tapos pangatlo, hindi nila inuna yung kanilang sarili. Natalo ang kaaway. At ganun din po sa atin. Piliin po natin ngayong araw na ito na i-apply yung mga talata na ating binasa. Ang sino mang gustong sumunod sa Panginoon, hindi dapat inuuna ang kanilang sarili. Baka kasi mas mahalaga pa sa atin yung ating career. Baka mas mahalaga pa sa atin yung ating achievements. Baka mas mahalaga pa sa atin yung iba pang bagay. Ang dapat priority natin ang Panginoon. Ang pagsunod sa Kanyang kalooban. Pag sinabi mong priority mo ang Panginoon, dapat priority mong sumunod sa Kanya araw-araw. Tulad ng sinabi sa Lucas 9:23. Araw-araw po yan, hindi lang one time na, sige, I am crucified with Christ. Araw-araw po yun. Amen. Hallelujah. At lahat tayo na tatanggap ng aral na ito, ipamuhay po natin. Kantahin nga po ulit natin yung
kinanta natin kanina, I will come and bow down. Hallelujah. I will come and bow down. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Tulad ng ating inawit, sabi doon, in your presence, there is fullness of joy. Kung meron pong dumadanas sa atin ng mga pagsubok, o sa paggising pa lang natin tayo ay nangangamba o nag-aalala, may mga pangangailangan tayo na sa ngayon di pa natin nakikita yung tugon. Ang dapat ginagawa natin, lumalapit sa Panginoon. Sa mga nalulungkot, sa mga nagdadalamhati, lumapit tayo sa Panginoon. There is fullness of joy. Mararanasan natin yung kagalakan nagmumula sa Panginoon. Pero kinakailangan natin lumapit. Hindi solusyon ang paglayo o paglaylo. Lumapit tayo sa Panginoon. Mga kapatid, lahat tayo ay tinatawag ng Diyos. Hindi lang si Abraham yung kanyang tinawag. Lahat po tayo. Kaya nga, hindi po tanong kung tinatawag ba ako ng Panginoon? Hindi po yun ang tanong. Lahat tayo tinatawag ng Panginoon. Ang tanong, susunod ka ba sa kanyang pagkatawag? Tayo manalangin. Manaming nasa langit, mihingi po kami ng kapatawaran kung sa pagsunod namin sa inyo, gusto naming mailigtas yung aming sariling damdamin at ayaw naming masaktan. Pero sinabi nyo sa inyong mga salita, kapahayagan na mula sa inyong salita, na sa pagsunod namin sa inyo, pinaunahan na ninyo kami na dadanas kami ng pag-uusig, ng paghihirap, pero maging kagalakan po namin ang dumanas ng mga bagay na yun. Dahil alam po namin, Lord God, sinusubukan nyo lang ang aming pananampalataya. Dahil ang kalooban nyo po ay maging dalisay, maging matatag yung aming pananampalataya sa inyo. Kaya sa mga pagsubok po na aming nararanasan ngayon, maraming salamat po, Lord God. Dahil nalalaman po namin sa pamamagitan ng inyong salita na wala pong darating na pagsubok sa amin na hindi namin makakayanan. Dahil tinawag nyo kami para magtagumpay. Salamat, Ama. Tulungan nyo kami ngayong araw na ito, Panginoon. Mamatay sa aming sariling damdamin. At maging ang focus namin, Panginoon, ay ang pagsunod sa inyong mga salita. Pagpalain nyo po ang bawat isa. Dalangin ko lahat ng mga nanghihina magkaroon ng panibagong kalakasan sa pangalan ng Panginoong Hesus. At lahat ng mga nakikinig, makita na mayroong pag-asa sa inyo. Salamat, Ama. Pinupuri namin kayo, dinadakila. Ang aming dalangin ng may pasasalamat. In Jesus' name. Amen. Magandang umaga po muli. Ako nga po pala si Brother Alvin at ang devotion po ay mula dito sa DFC Luoying, Taiwan. God bless po sa inyo. God bless po sa bawat isa.